So this afternoon, we will be dealing with 1 John chapter 2, verses 7 to 11. So 1 John chapter 2, verses 7 to 11. So bago po lahat tayo na po ay lumulog sa Panginoon sa panalangin. Panginoon Diyos, namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay tunay na nagpapasalamat Panginoon muli sa unang-una sa buhay na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat Panginoon sa hininga na patuloy yung itinutulong sa amin. Salamat Panginoon sa inyong grasya, sa inyong pagmamahal Panginoon, na kami dinako niyo Panginoon sa inyong bahay-sambahan upang makarinig ng inyong salita, magpanalanginan at buktayin ang inyong walang nakatulong. Dalangin namin, O Diyos, na kayong kumilos sa aming mga puso, kayo po ang sumaliksik sa aming mga kaloob-looban, Panginoon. Let truth, Lord, Panginoon, ang lumabas sa aming mga buhay, pagmamahal, Panginoon, at makatulong nawa, Panginoon, ang mga salita kung paano kami mamumuhay ng mayroong pagmamahal at pagsunod, Panginoon, sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, na kayo ang tanging maitaas sa lahat po ng aming gagawin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. So, yun nga po, this afternoon we'll be dealing with 1 John chapter 2, verses 7 to 11. Pero bago po tayo pumunta sa ating text, so meron lang po akong ilang tanong. Nakadalo na po ba kayo ng isang simbahan kung saan ang lahat ay mukhang maayos sa labas? Ang mga tao ay naglilingkod, ang mga doktrina ng Diyos ay naihahayag. Ang mga members ay active sa ministry, pero sa loob ay parang mayroong coldness. May hindi nagpapansinan, may samaan ng loob, may tensyon na hindi pinag-uusapan. Hindi man po lantaran, pero ramdam natin na mayroong something. So nakalungkot man kong sabihin, pero na-experience ko na po yung ganitong scenario. At ito po ay isang napakalungkot na pangyayari. Pero ito po ang isang mas seryosong tanong. Posible po bang maging tama sa doktrina, aktibo sa ministeryo, ngunit lumalakad pa rin sa kadiliman? Posible po kaya yun? Kung pagbabasihan po natin ang sinasabi ni Apostol Juan sa ating teksto, maaari po natin sabihin, oo. Hindi dahil sa kung ano ang mga sinasabi natin, pinaniniwalaan natin, kundi sa kung paano natin tinatrato ang ating mga kapatid. So maraming tao ang nagsasabing sila ay lumalakad sa liwanag, ngunit ang kanilang mga gawa, kanilang mga sinasabi, higit sa lahat ang kanilang pakikitungo o pagtrato sa kanilang mga kapwa ay iba ang naihahayag. So ngayong hapon pong ito ay titingnan po natin ang mga sinabi ni Apostol Juan sa kanyang letter to the church in Asia Minor. So sa 1 John chapter 2, verses 7 to 11. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 John chapter 2, verses 7 to 11. Yan po na natin tayo as we read God's Word. 1 John chapter 2, verses 7 to 11. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. He that said he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him. And verse 11, but he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes. Hayaan niyo kung basahin ko dito sa Tagalog.
Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa Kanya at sa inyo. Sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. And lastly, verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya napaparoon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Maaaring kayo. Bilang short background po and context din sa book of 1 John, si Apostol Juan po ay sumusulat sa mga mananampalataya na nahaharap sa pagkakabahabahagi or division at kalituhan sa loob ng simbahan. May mga huwad na guro, mga unang anyo na tinatawag nating Gnosticism or Gnosticismo, na nagsasabing sila raw ay may mas mataas na spiritual na kaalaman. So meron silang higher spiritual knowledge. Mas malalim ang kanilang pag-unawa sa mga spiritual na bagay. At sila raw ay may espesyal na pakikisama sa Diyos. So yun yung claims ng mga false teachers during that time. Pero makikita sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga buhay ay sumasalungat sa kanilang mga patotoo. So wala silang pagsunod. Makita po natin sa 1 John chapter 2, verse 3 to 4. Wala silang kababaang loob, wala silang humility, at higit sa lahat, wala silang pagmamahal. Kaya po sumulat si Apostol Juan upang hikayatin at palakasin ang mga mananampalataya at sila'y magkaroon ng matibay na pananalig sa mga katotohanang pinangahawakan nila at upang sila'y matulungang maging matyaga sa kabila ng mga kumakalat ng mga maling aral. So yun po yung reason why Apostle John wrote this letter. Now, looking to our immediate context, ng text natin, so pumunta po tayo sa 1 John chapter 2, verse 6. Sinabi po doon, he that abideth in him ought himself also so to walk even as he walked. So doon po natapos yung 1 John chapter 2, verse 6. He that saith he abideth in him. Ang nagsasabi daw na siya ay lumalakad sa kay Kristo, ought himself also to walk even as he walked. So, lalakad ng kagaya kung paano lumakad si Kristo. So, kaya malinaw po na ang issue ay ang conformity, ating conformity sa image ni Christ. Our conformity in the image of Christ. Kaya po, ang tanong ay, what does it mean to walk like Christ? So, what does it mean to walk like Christ? So, malinaw po ang sagot ni Apostol Juan sa ating text. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal. Ito po ay sa pamamagitan ng pagmamahal or love. Kailangan po maging malinaw sa bawat isa na tayo po ay hindi na under sa Old Testament law. We are under grace. Sinabi po yan sa Romans chapter 6, verse 14. And that what we follow is the law of Christ. Galatians 6, verse 2. And what is the law of Christ? Ano ba ang batas ni Jesus? We can see that in John chapter 13, verse 34. Ano po ang sinabi sa John chapter 13, verse 34? A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you,
that ye also love one another. So paulit-ulit. Love one another as I have loved you, that ye also love one another. That is the law of Christ. So at this point, ang pagmamahal po ay hindi lamang isang virtue. Hindi lang siya isang virtue, it is the governing principle of a new covenant life. Kung tayo sinasabi natin na tayo na kay Kristo na, we are under the law of Christ. So ganitong paglakad ang inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. So we walk na mayroong pagmamahal. So this afternoon, meron lamang po tayong dalawang point na titignan. Ang una po ay makita natin sa verses 7 to 8. So the command to love. The command to love. And then the next point is in verses 9 to 11. Love reveals your spiritual condition. So first, the command to love. And secondly, love reveals your spiritual condition. Let's go to the first point. So the command to love in verses 7 to 8. Sabi dito, brethren, I write no commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. So the old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you. Because the darkness is past, and the true light now shineth. In verse 7, so sinabi po ni Apostol Juan na ang utos na isinusulat niya ay hindi isang bagong utos, kundi ito ay dating na, luma na. So sinasabing luma ang utos na ito sa ilang mga kadahilanan. Una, ito ay binigay mula sa simula ng kanilang buhay Kristiyano. So this commandment has been preached to this Jewish Christian. Nung sila ay naging mga Kristiyano, ibig sabihin na-preach na sa kanila, alam na nila yung katuruan na ito. Pangalawa, ito ay direktang itinuro ni Kristo in John chapter 13. Pangatlo, ito ay naisulat na noong pang simula. Kaya sinabing old, dahil ito ay nakasulat na even from the old. So natin makikita yun in Leviticus chapter 19 verse 18. So, kung saan sinabi na kayo ay mahalin nyo ang inyong mga neighbor. Pero yun, medyo hindi pa ganun kalawak yung sinasabing neighbor. Now, in verse 8, sinabi ni Apostol Juan, again, a new commandment I write unto you. So kanina sinasabi niya, hindi siya sumusulat ng bagong commandment. Dahil ito ay luma na, or dati na. Pero ngayon, in verse 8, sinabi naman niya, again, a new commandment I write unto you. So ngayon, meron akong isinusulat na bagong utos sa inyo. So parang nakakalito. Pero hindi po. So paano ito magiging luma at bago? So the answer is, it is old in teaching. So luma siya sa pagkakaturo, but new in realization. Old in teaching, but new in realization. Ito ay bago dahil ito ay ganap na nahayag kay Kristo. Ito ay bago dahil ito ay ganap na nahayag kay Kristo. Ano sinabi sa John 15 verse 13? Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Pangalawa, ito ay ganap na naipamuhay ng perpekto ni Kristo. Nagmahal siya hanggang kamatayan. Philippians chapter 2, verse 8, sabi doon, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So sa buhay ni Kristo, perfectly na ipakita yung commandment na yun. And lastly, ito ay binibigyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Romans chapter 5, verse 5. And hope maketh not ashamed,
Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Kaya siya naging bago, siya ay mas lalong naitaas. Yung utos na tila baga luma ay mas lalong naitaas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa bandang huli, in verse 8, sinabi ni Apostle John, because the darkness is past, and the true light now shineth. Means, the coming of Christ has brought a new era. The light is now shining clearly, and that is Jesus Christ. So, ito ay hindi lamang basta utos. Ito ay dapat realidad sa ating mga anak ng Diyos. Sabi nga natin, hindi lang siya parang virtue. It is the guiding principle of our new life in Christ. Ito po ay hindi kagaya ng Old Testament commandment that commanded love externally. Because under the new covenant, love is already written in the hearts of the believers. Sabi niya sa Jeremiah 31:33, but this, ito yung pangako ng new covenant. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in the inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So yun po yung kaibahan nung kautusan na to. Yun yung dahilan kung bakit siya naging bago. This love flows from a transformed nature. 1 John chapter 4, verse 7. Medyo una lang po tayo ng konti. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. So yun na po yung bagong nature. That's the transformed nature. As an application po, and honest speaking, ma-observe po natin na marami po sa problema sa simbahan ay hindi naman po talaga totally doctrinal in nature. It is relational. So marami po sa problema sa church is not totally doctrinal, kundi relational in nature. Nariyan ang unforgiveness, nariyan ang pride, nariyan ang pagiging malamig ang puso. Maging ang pag-iwas, imbes na makipag-ayos. So, most of the problem sometimes is relational. How we treat our brethren. Kaya pwede natin sabihin na tayo ay tapat, naglilingkod at malinaw ang mga doktrina. Ngunit ang tanong ni Apostle John, do we love our brother? Mahal ba natin ang ating mga kapatid? Now, in point number 2, sumatalat natin dito that love reveals our spiritual condition. So, love reveals our spiritual condition. Verses 9 to 11, sabi doon, he that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in the darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes. So sa verse 9 po, sinasabi, he that saith he is in the light, and hateth his brother is in darkness. So ito po ay isang direktang statement na sinasabi na ang nagsasabing siya ay lumalakad sa liwanag pero namumuhi sa kanyang kapatid ay patuloy na nasa kadiliman. So maaari tayong mag-angkin ng liwanag, ngunit pwede pa rin tayong nabubuhay sa kadiliman.
At ang puot po dito ay hindi lamang matinding galit. So kabilang po dito yung indifferences, yung pagkakaroon po ng walang pakialam. Pag-iwas dahil mayroong inaalaga ang self-image, silent bitterness, or pagtanggi na makipagsundo. So malinaw po, sinabi yan sa Matthew 5:22 at 1 John chapter 3 verse 15. So hindi lamang po sa galit makikita yung ganitong mga bagay, kundi sa kung paano natin tinatrato yung mga tao sa paligid natin. Kaya po napakahalaga na ang ating mga ginagawa ay nakikitaan po ng pagmamahal. And then in verse 10, sinabi naman po niya, "He that loveth his brother abideth in the light." So love produces stability. So love produces stability. There's no stumbling. Walang pagkatisod, no unnecessary offense, and no division rooted in selfishness. So sabi po sa Romans chapter 13 verse 10, "Love worketh no ill to his neighbor." Love worketh no ill to his neighbor. Then in verse 11, sinabi doon that he that hated his brother walketh in darkness. He that hated his brother walketh in darkness. Kung mapapansin po natin yung progression, so when someone walks in darkness, so he lives in blindness and loses direction, which leads to spiritual confusion. So ang hirap lumakad na wala kang makita. Ang hirap lumakad na hindi mo nakikita yung daan na iyong nilalakaran. Ito po ang kondisyon ng mga taong walang pag-ibig or hindi nabubuhay sa pag-ibig. Now, whenever we talk about love, it should always be grounded in truth. So whenever we talk about love, it should always be grounded in truth. At mahalaga po na makita natin ang balance between the two. Dahil ayaw natin mahulog sa dalawang extremes. In these two types of streams, mga taong iniiwasan ang katotohanan sa ngalan ng pag-ibig. Mga taong umiiwas sa katotohanan sa ngalan ng pag-ibig. Mga taong, ito yung pangalawa, mga taong namang punong-puno sila ng katotohanan, ngunit kulang sa pag-ibig. Mga taong umuiwas sa katotohanan sa ngalan ng pag-ibig at mga taong punong-puno ng katotohanan, ngunit kulang sa pag-ibig. Sa mga taong iniiwasan ng katotohanan sa kadahilan ng ayaw nilang ng gulo, ayaw nila ng confrontation, ayaw nilang maka-offend or di kaya wala silang oras, wala silang pakialam or sadyang indifferent. Ngunit dapat nating malaman na ang pagtahimik po ay hindi lamang palaging senyales ng pagmamahal. So ang pagtahimik ay hindi lamang po senyales ng pagmamahal. Sabi po sa Proverbs 27 verse 6, "Faithful are the wounds of a friend." Faithful are the wounds of a friend. Under the law of Christ, so love sometimes confronts. Love sometimes corrects, and love sometimes warns. So there are instances kung saan ni-rebuke ni Apostle Paul si Peter in Galatians chapter 2, verses 11 to 14. Kinorek ni Apostle Paul ang mga taga-Galatians for abandoning the gospel. Galatians chapter 1, verse 6 to 10. Maging ang mga taga-Korinto, kinorek ni Apostle Paul sa kanilang pagkakabahabahagi in their division, pagtatalo, at hindi maayos na mga practices during church services. So there are times that we will confront, correct, and warn. So if we truly love our brother, we will not let them walk in darkness unchecked. Kagaya ng mga anak, ang pagtatama ay act of love.
Tayo pong lahat, kahit gaano pa katagal tayo naglilingkod, so, ay may duty po tayo to examine ourselves and humbly listen to correction. Paalala po natin sa bawat isa, we are not any greater. Hindi po tayo nakakaangat sa ating kapwa Kristiyano. Tayo po ay pare-parehas lang ng mga taong pinagkalooban ng grasya ng Panginoon. We are all sinners, saved by grace. Prone pa din po tayo sa pagkakasala, kaya kailangan natin ng pagpapaalala at pagmamahal sa isa't isa upang tayo ay makalakad kagaya ng kay Kristo. But there's the other side, the other extreme. So you are willing to speak the truth, but often your tone feels sharp. Your words come across as heavy. And people hear judgment, not care. Kaya kahit na tama ang ating sinasabi or intensyon, ngunit mali ang delivery, pwede itong makasakit. At sa ganitong pagkakataon, we need to learn to speak the truth in love. Sabi po sa Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth wrath. And in Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace. So truth must be carried by a grace-shaped speech. And this is something that we learn along the way of our Christian walk. Hindi naman siya automatic. We are learning every day. We are a work in progress. Here are some questions that can also help us evaluate ourselves. Am I trying to win an argument or win my brother in Christ? So yun yung mga ilang tanong na pwede natin itanong sa ating mga sarili. Whenever we are correcting, whenever we are hearing correction, am I trying to win an argument or win my brother in Christ? For the one correcting, have I prayed or just judge? Ako ba ay nalangin o ako ay umupo na lamang? Just judge, humuhusga or umupo na lamang? And then for the one being corrected, am I grieved or convicted? Or just irritated because of pride or dahil may inalagaan tayong kasalanan? So, it is always the issue of the heart. So, kaya kailangan natin saliksikin ang ating mga puso. And for a practical guide, so ito yung dapat natin gawin whenever we are correcting or being corrected. So let's always come to the Lord in prayer. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts, and your mind in Christ Jesus. Speak with humility and aim for restoration. So Galatians chapter 6, verse 1, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in spirit of gentleness. Keep watch of yourself, lest you too be tempted. And nga, use gracious words. So Ephesians chapter 4, verse 9, let no corrupt talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And lastly, be patient. 1 Thessalonians 5:14, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them. And finally, let me end this sermon with some questions and some challenges. So the question for every one of us, question ni Apostle Juan, do we love our brethren? Because love proves you are in the light. Because love proves you know God. And for the challenge question, meron bang tao sa buhay natin that we need to be reconciled with? Is there bitterness in our hearts that needs to be released? Is there truth you must speak with better grace?
So let's pray for one another. Let's pray that God would give us the strength, the boldness, the humility, and love to do this for God's glory. Yun nga, ang panawagan sa atin bilang mga anak ng Diyos, that we walk kung paano siya lumakad. At paano yun? Sa pamamagitan ng pagmamahal. Yung lakad natin bilang mga Kristiyano ay kailangan makitaan ng pagmamahal. Isipin po natin, so maraming tao sa paligid natin, mga unbeliever, looking at us. So, pinabay yung mga Kristiyano. Nag-aaway. Di ba? So, paano sila maniniwala sa messages na sinasabi natin? Kung yung message na mismo pinipreach natin is hindi natin nakikita sa bawat isa sa atin. So, I know it's a challenge, mahirap pong gawin. Pero, sabi nga, ibinigay na sa atin ng Panginoon lahat na kailangan natin, spiritual blessing, to do yung mga bagay na nais na ipagawa sa atin. We just need to come to Christ sa kanyang paanan, humingi tayo ng lakas, humingi tayo ng tulong para magawa yung mga bagay na. At purihin po ang Panginoon.